Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang muli na namang sumiklab sa ating bansa. Ayon sa mga ulat, si First Lady Liza Tanas Maggs ay itinakbo umano ang milyong halaga ng pera mula sa kaban ng bayan. Ang isyong ito ay nagdulot ng matinding galit at pag-aalala mula sa mga netizens at ilang mga sektor ng lipunan. Matapos kumalat ang balita, nagsimula ng magtanong ang mga mamamayan kung paano at bakit nangyari ito at kung anong aksyon ang gagawin ng gobyerno upang matiyak na hindi ito mangyayari uli. Sa ngayon, maraming mga tanong ang wala pang kasagutan at patuloy ang mga investigasyon ukol dito. Ayon sa mga ilang eksperto, malaki ang epekto ng insidenteng ito sa tiwala ng publiko sa administrasyon. Huwag daw sanang mawala ng kredibilidad ng pamahalaan at magpatuloy sa pagtugon sa mga kasong tulad nito upang mapanatili ang transparency at accountability sa gobyerno. Si President Marcos sa kabila ng mga paratang na ito ay hindi pa nagbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Subalit ayon sa ilang mga eksperto, kinakailangan ng isang masusing investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng aligasyon at kung may mga taong sangkot sa paggawa ng mga ilegal na gawain. Sa huli, mahalaga ang pananagutan sa ating mga pinununo upang mapanatili ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Dapat itong maging pagkakataon upang muling mapagtibay ang pananagutan at transparency sa lahat ng antas ng gobyerno. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon, umaasa ang buong bansa na makakamit ang hustisya at hindi malalabag ang tiwala ng bawat isa sa pamahalaan. Patuloy po naming susubaybayan ang pag-usad ng kasong ito at magbibigay ng mga update sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Miss ko kayo dahil everyday dapat nami-miss natin ang isa't isa. Okay, si Mel Calves na nagmamaganda at si Yoli Florida mula sa Lipa City. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang ganda ng theme song ng Maharlika fans, sabi ni Liza Ramos. Buti hindi si Liza Tanas. At syempre si Orlando Nicolas na always present. Kaya naman ang aking mga palangga na si Mami Yeya, how are you? At si Aluina Vina, Mary Joy Crobes, Maridel Capuno, at syempre ang aking palangga na si Trollbuster. Okay. Pag-usapan na natin ang mga eksenang kaganapan ng mga Jutang Chinemes. Ano ba ang ating pag-uusapan today? Bukangkang! Winarak na ang kanyang kipay. J. Ruiz kumamal ng halos 200 million pesos. My goodness! Hindi ko alam. Talaga namang labo-labo na. Hindi ko alam kung bakit kayo ay nananahimik pa rin sa kabila ng aking mga pasabog, mga kababayan. Sos, Ginoong Gagmay, na unsa man mo. Ano ang gusto niyong unahin natin? Gusto niyo bang unahin muna natin ang mga chika boom boom? Si Liz Vergara. Dito ba si Cecil Sexy? Si Sarah? Dito ba kayo lahat? Okay, thank you my darling Clement. Yes, fresh na fresh ko today. And good news, hindi na masyadong irritable ang aking, aking throat. At talagang magaling na ang aking alindog from doon sa virus, Liza Tanas virus. Okay, mga palangga, unahin natin si Bukangkang muna. Okay. Napag-alaman natin na si Bukangkang, si Emerald Bukangkang, ayon sa ating source, ay winarak na ang kanyang kipay labum sa Presidential Communication Office. Kung matatandaan ninyo, si Bukangkang ay isa sa pinasalamatan ni Bangag Jr. na namuno ng kanilang troll farm. Okay? Then si Bukangkang din ang nagpakalat ng video o ng audio ni Liza Tanas na nakarating sa akin kung saan na chinichismak ni Liza Tanas si Attorney Trixie Angeles nung siya ay tinanggal sa Presidential Communication Office. Remember that, mga darling? Pero malupit pala ang ginawa ni Bukangkang.
Maliban pa sa mga, well, actually, nasa blind item ng politiko, no? Ewan ko sa mga politiko, ba't dito pangalanan niya mga yan? Masyado naman kayong safe or naduduwag ba or whatsoever. Ngayon, basahin muna natin ang Chika Boom Boom. Okay? Ang Chika Boom Boom ng politiko. Okay? Politico PH. Politico whatever. Okay? So ngayon, mga hitad, ito ang mga eksenang kaganapan. Alright. Sibu Kangkang. Ayan, Sibu Kangkang Kangkang. Okay do. Okay. Okay do. Alright. So sabi dito, actually, may mga balita pa pala dito. Teka lang muna. Abante, 1 hour ago, ang gulo sa loob ng Presidential Communications Office ay hindi nagpapakita ng pag-aayos sa ngayon kung saan ang bagong hinirang na Communications Secretary Jay Ruiz ay naghahanap sa pagsisiyasat sa mga posibleng conflict of interest. Let's talk about conflict of interest later. Ngayon, mga palangga, ito palang si Bukangkang ay talagang gumagawa ng eksena at mahilig mag-record. Okay? Mag-record ng mga audio, video ng mga tao na nakakasalamuhan ni Bangag. Maaari siguro ginagawa niya talaga yon para gamitin niya against Liza Tanas. Hi MVG, how are you? You know who you are. We are watching. Thank you, my darling. All right. From Bicol region. All right. Tignan natin to. Okay. Masaya ba kayo dahil sinibak na si Bukangkang? Okay. Ngayon, eto mga hitad, ang mga eksenang kaganapan. Kailang, anong oras to? March 2. Ano na ba kita ngayon? March 2 pa lang dito, ha? Bilis ng karma. Okay? Galing ito sa politico.com.ph. Babasahin ko lang yung kanilang eksena at papangalanan natin. An ambitious senior government official, okay? An ambitious senior government official referring to, according to my source, ito na nga si Emerald Bukangkang. Alright, has reportedly lost her job amid a major transition with her agency as a consequence of her own political maneuvering. Okay? So mga palangga, ang ginagawa pala ni Bukangkang, talaga namang nagre-record siya ng, let's say, conversation. Ginawa daw ito ni Bukangkang ang pagre-record dun sa dati niyang boss na si Cesar Chavez. Ginawa din daw niya ito, ayon sa ating source, kay Cheloy Garafil. So diba, Diyos ko, ang dami na nating mga pasabog dyan na nagjujugjugan. Kasi nga, ever since ay gusto ni Bukangkang na maging head ng PCO. Hindi ko nga alam ba't hindi ginawa ni Liza Tanas ng head ng PCO yan dahil head yan ng mga trolls. Dahil sinabi mismo ni Bangag Jr., nung pag-upo, nung hindi sila pinapansin ng media, ay si Emerald Bukangkang ang head ng trolls. At totoo yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, nagme-message yan sa akin kung ano ng mga gusto niyang i-share. Pero I don't follow orders, lalo na sa mga Bukangkang at hindi naman ako pasweldo ng mga buwaka ng Genimes. Ayon sa Politico PH, according to The Grapevine, okay, ito nga si ambitious senior governor, or tinawag niyang AS, had her sights set on replacing beleaguered boss, BB. Ito daw ay si Chavez noon pa ito. Nung hindi pa umaalis si Chavez. And attempted to secure the coveted position by driving a wedge between BB and powerful official PO. So, sino itong si BB at sino si powerful official? Napag-alaman natin, yun nga, itong boss niya ay yung head ng PCO. At ngayon may bagong head, di ba? Pero ligwak mo siya ayon sa mga chismosa sa ABS-CBN kasi nakuha natin to puting ass from ABS-CBN. Ngayon, itong powerful official na ito, na sinasabi, maaring ito ay si Liza Tanas. Well, hindi siya official, diba? Wala namang pwesto yan, pero yan ang presidente ninyong Liza Tanas kidnapper. Pwedeng si Bangag, pwedeng si Bersamin.
Okay, tuloy natin yung report. Her strategy secretly recording powerful official, okay, criticizing BB's performance, yung boss niya, okay? Bukang Kang, ito word ko na lang to, allegedly sent the audio file to BB hoping to spark outrage and a confrontation between the two. So, ang ginagawa niya, ang sistema niya, wag natin ito tapusin yung kasi alam ko na yung chichika ko sa inyo. So, ang ginagawa niya, yung kanyang head, okay, at ang kanyang, yung head sa PCO, at yung boss niya, it's either si Lisa Tanas, si Bangag, o si Bersamin, ay pinag-aaway-away niya. Pero, ang nag-trigger, ayon sa ating Juting Jahas, ng pagligwa kay Bukang Kang, dahil nahuli siya mismo ni Bangag na nagre-record doon sa closed door meeting sa isang sa isang world leader, okay, na ka-meeting ni Bangag Jr. So ayon sa ating Juting Jahas, sa loob ng PCO, sabi ko sa iyo, hindi lahat kaaway natin dyan habang nagko-close door meeting, mga hitad, okay, basahin natin tong information excuse mo. So, ito. Alright, tignan natin. Basahin natin ang information ng ating mga Juting Jahas. Diba? O, syempre, ang alindog natin ngayon, kumakabog. O, diba? Okay. Alright. Sabi niya dito, kailan ba ito message sa akin? Okay. Itong message na ito, anong date to? February 26 pa ito. Okay? Ayon sa ating Juting Ahas, si Marcos Jr. na mismo ang nagligwak kay Bangag. Kasi may foreign leader na ang tawag dito? So ano sinabi ko? Si Bangag na mismo ang nagligwak kay Bukang Kang. Alright? So si Bangag na mismo ang nagligwak kay Bukang Kang dahil pinag-resign na siya nung time na yon dahil nahuli siya ni Bangag na nire-record niya yung closed door meeting o closed door session with Bangag Jr. Binibidyo niya ng patago yung isa sa mga dignitaries o world leader, di lang pinangalanan kung sino itong world leader na ito, kung saan ito galing. So ngayon mga palangga, you know what, hindi naman ako masaya na niligwak si Bukang Kang. 'Di ba? Kasi dapat ang maligwak talaga na tuluyan si Bangag. Dahil magkakasabwat yan sila So imagine niyo, 'di ba? Itong si Bukang Kang na nakita niyo yung video na pina-viral natin na sumasayaw-sayaw siya dun sa yate. 'Di ba? Yun yung pumunta sila dito sa New York. First time na pumunta ni Bangag sa New York. Tapos talagang yung kanyang mga alipores binibigyan ng pera gamit ang kaba ng bayan, nagyayate, kung sino-sino pa mga nagpupukpukita, nagpapatsuktsak, kung sino-sino mga ganyan. Gamit ang pera ng bayan, nag-hire sila ng mga private, yung mga 5-star hotels at kung ano-ano pa. Yan yung pamunuan ni Bangag. Pero dahil hindi na makayanan si Bukang Kang at nahuli mismo ni Bangag Jr. na wiretapping yun O di ba? Hindi lang yun, ang dami niya pang mga ginagawang kababalaghan at siguro hindi na nakayanan din ni Lisa Tanas. Kasi favorite ni Lisa Tanas yan. Mga kababayan. Okay? Dali lang. May Okay, tawag to. Okay, baka importante. Text ko lang. Ngayon, mga palangga, ano ngayon ang eksena? Meron pa actually eksena. Dahil merong inilabas, merong inilabas na balita, ito yung Politico din to. Okay, Politico PH. Here we go. Kailan to? Okay, Politico PH. Okey-doke. Okay. So, meron ditong ilalabas na balita na sinend sa atin. Kaya natin to
Dami kasing messages ng hitad. Alright, tignan natin. Okay. Here we go again. I love you, baby. Okay. So ito ang mga eksena ng hitad. Mga palangga, napag-alaman natin na blind item din to ng PCO, okay? Na itong palang ng PCO, ng politiko, ito palang si Bukangkang, pag pumupunta ng US, like yung kasabay na si Bangag, yung mga mga visit nila dito. Pag uwi nila ay may bit-bit na 5, mga minimum of 5 balikbayan boxes. Okay? Ang tanong ng mga mahade, ng mga puting ahas natin, bakit inaalaw ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na magbitbit si Bukangkang ng 5 balikbayan boxes? Actually, hindi lang siya. Halos sila may mga kanya-kanyang binibili. Number 1, ano ang laman ng balikbayan box? Ng mga 5 balikbayan box. Bakit ito kinakarga sa, during the travel of the President Bangag? Siyempre, number 1, para maiwasan ang pagbayad ng tax. At ginagawa nilang lahat yan ng mga kabangagan ni Bangag. Di ba, nagpupuslit kung ano man ang mga epektos from the US o kung iban mga bansa, let's say Europe, kung saan man sila magpunta, at pinapasok ito sa Pilipinas, mga kababayan. So ngayon, kaya siguro tuloy-tuloy na at marami nang nasusuka dito kay Bukangkang, kaya tuluyan na siyang sinibak. Pero ang question, bakit walang balita about it? Okay? Bakit walang balita about it? I'm gonna gorgor one time, big time to. Ayan. Now, I'm so happy because I gorgored one. I gorgor you, okay? Ngayon mga kababayan, ayon sa ating Juting Jahas, itong ginagawa ni Bukangkang ay yung pagre-record ay hindi lang ngayon o nakaraan, talagang simula noon pa. Kaya nga, baka ipagurgur ka ni Lisa Tanas, Bukangkang. Kaya magtago ka na, baka kasi napag-alaman na marami daw siyang mga recordings at marami siyang mga video na pasikreto. At ito ay pina-forward niya, kaya nga nakakarating sa akin yung iba. Okay? So ito ngayon ay kaya nga nagkakagulo na sila eh. Dapat nga matagal at dapat talagang kung sino ang sumunod o susunod na mamumuno after the Bangag, maybe soon, maybe 1 month time matapos na yung kaputahan nila lahat, ay imbestigahan itong si Bukangkang at iba pang mga PCO na even yung mga tinanggal, okay, na nakipagsabwatan, na kumamal ng pera ng bayan. Alright? So dapat talaga ito ay imbestigahan lahat ng mga ito dahil ang pinakinabangan nila dito, mga palangga, mga kababayan, ay pera ng bayan. So yaan ang nakikita natin na dapat talagang susugin itong mga jutang Genemes na attach. Dahil patuloy nilang ninanakaw o patuloy nilang winawalang hiya itong ating kaban ng bayan. Bakit kamo? Ang dami mga eksena kaganapan, di ba? Kasi itong babaeng ito, according sa ating source, mga kababayan, ay talagang gumagawa ng eksena, chismis, video at kung ano-ano ang pang mga kajotahan diyan sa diyan sa pangalan nito, diyan sa PCO. Ito nga, sabi nga nito, ang sabi dito, mga palangga, etong blind item, politiko dito, Malacanang officials, secret funds steer controversy. Who is this official in Malacanang allegedly holding unliquidated funds worth half a million pesos from, sabi nito, his official travel abroad with President. His, di ba, nakalagay, his meaning lalaki, pero hindi po ito lalaki. According to our source,
Kasi blind item to eh. Si Bukangkang ito. Ang question ko, ang liit nga ng kalahating milyon eh. Baka naman 500 million yan, di lang natin alam. Anyway, based on the blind item ng politiko ay kalahating milyon yung unliquidated funds. Barya lang ito, pero pera pa rin ito ng taong bayan. According to the source of Politico, sabi dito, this official is said to be quiet and tense during official trips. As this Malacanang official always brings, sinabi ko nga kanina, brings back 5 balikbayan boxes from the countries he visits with. From the countries, not only in America, kaya sabi ko kanina, Europe o kung saan man, the President Bangag Jr. It has been reported that the unliquidated funds of this official have reached the office of Executive Secretary Lucas Bersamin, as reported by his former boss. Dapat her. Due to a $500,000 pesos in unliquidated funds, he was transferred to another job within his department. Okay? So, nilipat siya o niligwak siya. So, wala nga silang pronouncement kung nasaan na si Bukangkang eh. Ang sabi, niligwak lang siya as, senior official dyan sa PCSO. Ang sabi dito, this official was allegedly on good terms with his former boss. But due to his special behavior, they eventually parted ways. Boss niya si Bangag. Now, it is said that this official with special behavior is negotiating with Secretary J. Ruiz to be reinstated, to his former position so he can join the former trips of President Bangag Jr. This official also lobbied for the promotion of partner Malacanang. Sinabi ko na lahat sa inyo. Ngayon, ito talaga ang magiging resulta kapag ang mga inuupo ni Bangag, ay hindi inuupo, kapag ang presidente ay Bangag, walang magtatagal na head or mga empleyado, kung ang namumuno, ang nagbibigay ng direktiba ay si Lisa Tanas o si Bangag na talagang wala sa tamang katinuan. Nakailang palit na ba ng Presidential Communication Head ang PCO? Di ba? Si Attorney Trixie, si Garapil, si Chavez, and now si Ruiz, na ngayon ay mayroong kinakaharap naman na kontrobersya ng conflict of interest sa kanyang bagong trabaho. Dahil napag-alaman natin, I don't know, siguro na i-report na rin yata ito, na for sure, baka kahapon pa ito. Hawak natin itong notice of award mula sa PCO, Philippine Charity Sweepstakes Office, na kung saan inawardan ang si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although mayroon siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa Presidential Communication ay kumamal ng almost 2 million pesos. 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pansinin nyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi nito, notice of award, okay? IBC 13, okay? Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months, bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost
200 million or to be exact 178,500,000 kung saan itong kanyang baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start at kaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or itong ang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above-mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Alright, so ngayon dito ay ito signed in the presence of, okay? Nakalagay dito yung kanyang pangalan, andyan yung pangalan ni Robles, tapos yung ka-joint venture niya na ay taga IBC 13, hindi naman mahalaga dahil di naman in-appoint ni Bangag, mga kababayan, and signed in the presence of, kailan to? Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, 2024. Now, here's the question, mga kababayan. Ni-research natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. At wala namang problema kung siya ay in-appoint dyan sa PCO. Unless, basta lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. Baby niyang company to Saan niya ipapasa? Sa asawa niya or what? Talagang malinaw na conflict of interest. Pero napag-alaman natin na si J. Ruiz pala at si Mel Robles Melangka, yan yung nag-file ng kaso sa akin, ay magkasabwat o magkasosyo sa kanilang mga negosyo. Ito, bago muna natin, saan na ba ako pupunta? Yung kanyang company, di ba? Alright, punta na muna tayo sa company ni J. Ruiz. Alright, tignan natin kung kailan ito nag-start. So, napag-alaman natin mga hitad, I googled that already kanina. Okay. Here we go. Meron na pala to. Okay. Napag-alaman natin, kaya kailangan nating mag-isip ng bonggang-bongga. Kailangan ninyong, alam ko na matatalino kayo, pero, nasa loob lang kayo ng bahay, yung mga supot na mga